Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sunog na! Mabuhay mga kapadayon sa buong mundo! Maayong hapon na ibagamalem, magandang hapon po sa inyong lahat. O mga partners, ano ang aabangan ng ating mga kapadayon ngayong araw? Nako mga partners, mga padayon, nakikita niyo ba itong aking likuran? Meron doong radio booth at may nakikita kayong programa dahil nandito tayo ngayon sa Manila Broadcasting Company. Ano kayang merong programa meron dito sa MBC? Ihahatid namin yan sa inyo ngayong hapon, mga kapadayon. exciting yan mga partners, pero ako talagang truly excited dahil first time kong makakapanayam ang aking mga idol tambalistas. Ang tambalan ni Cole Ayala at Chris Chupel dito sa Padayon. At syempre mga kapadayon, nandito pa rin ang ating segment na Sining Galaw at Sining Inspirasyon. At lahat ng yan ay inyong dapat abangan dito sa inyong paboritong weekend online cultural program tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Ma-inspire at mapuno ng pag-asa sa mga kwento ng ating mga kababayang patuloy na bumabangon at lumalaban sa mga hamon ng panahon. Dito lamang sa Sining Inspirasyon. Hello po, ako po si Jonathan Domingo. Senior member po ako ng mga anak ni Inang Daigdig. Kuha kami as a trainee. Bata pa lang kami, pinapunta kami sa MIA, sa Parañaque, kung saan doon ang base ng Ramon Ubusan. Marami ako natutunan doon kasi simula pagkabata pa lang, di ba, ensayo na kami, magkakasama kami. Saka hindi naman kami mayaman. Dahil kay Ramon Ubusan and kay Father Ben Beltran, nadagdagan yung skills. Actually, scholar din kami. Siyempre, hindi naman mawawala yung sa tour, as a dancer, di ba? Saka yung sinasabi lagi ni Mr. Ramon Ubusan, yung sa CCP nga, bihira lang kasi yung nakakapag-perform doon. Favorite ko yun palagi pag nag-show kami sa CCP. Ang Pandango sa Ilaw, yung Tinikling, halos lahat medyo kabisado ko na yun kasi naturuan ako ng gusto sa ROFG, sa Ramon Ubusan. Sa mga kapwa ko dancers, artists, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Sinubok man tayo ng pandemya, huwag natin aalisin sa puso natin yung alab, yung gigil natin sa mga ginagawa natin sa buhay. Tuloy-tuloy lang tayo. Darating ang araw na makakabalik, makakabangon at makakasayaw muli sa entablado. Kaya natin to. Hello mga kapadayon! Nandito tayo ngayon sa Manila Broadcasting Company at mga kadaupang palad ko ang aking mga idol sa tambalan. Well, atin silang kilalanin mamaya dahil papunta na ako sa Love Radio booth. Nandun na sila. Anong latest sa mga eksenang marites mo Ka dyan? ba? Naku, ang dami, partner. Oh, talaga? Oo. Excited ako dyan. Mga kapadayon ito, kaya samahan niyo ako mga kapadayon. Sinasabi ko na nga ba eh. Meeting my idols! Sabi ko na nga ba, may karma talaga mga bagay-bagay. Hello po! Nakikita mo ba siya? Oh my God! Isang exhibition! Ay, isang exhibition! Parang feeling ko, partner, nung sinabi mo, makikita mo siya, parang nag-shine talaga. Oh, meeting my idols, mga kapadayon. Oh, na. Miss Nicole Hello! Yala and Sir Chris Chupel, mga kapadayon. Pagkakamalang First time po sa Padayon, the NCCA Hour, ang ating tambalan. Talaga mga superstars pagdating sa larangan ng radyo. Welcome to Love Radio! And welcome to Padayon po. Yes! Ang saya. I'm so happy to meet somebody na naka-OOTD na malinis yung sapatos. Lahat kasi ng mga sapatos dito, madudumi.
Napakaganda po din niya sa personal. Ano ba naman Miss yan? Nicole. Hindi nila narinig. Charot! Siyempre si Chris Chupel. Maganda naman. din. Magandang lalaki. Oo, nung nagtabi kayong dalawa, nagpumasok kayong... Oo, di ba? Did you feel the energy? Oo, no? Oo, di ba? I feel so dirty. So thank you po talaga sa pag-welcome sa amin dito sa inyong programa sa buong MBC. Yes, Masayang-masaya of po course. kami. And of course, it's an opportunity for me to meet my radio idol. Nako. So, nakaka-starstruck po talaga. Sarap naman. Syempre, nung bata po ako, pangarap ko pong maging DJ. In fact, marami ang nagkuha ng communication na course dahil sa pagkinig nila sa tambalan. Wow! Kayo po ba pangarap niyo na bata kayo maging DJ? Hindi. Hindi masyado. Oo, beauty queen talaga yung ano ko. Hindi lang halata. Hindi umabot yung ganda. Si Sir Chris. Ako, talaga matagal ko nang pinangarap star dancer. tingnan. Kaso, hindi rin- Galing gumili. O, diba? Hindi rin umabot. Hindi umabot. Hindi Ligwak- kinaya. Ligwak sa audition. Ligwak sa audition, gano'n. Ay, dahil audition, pwede po ba ako mag-audition ngayon na maging Yes! DJ? Sure, sige Can I nga. try your DJ Of Go course. ahead, Sir Rene. Ayan, naturuan na daw natin si Sir Rene. Paano po ba? Yan, ito yung tinatawag nating console sa Rene. First, this is the DJ mic. Ito yung software na ginagamit natin. Kung Parang saan masalimuot. Oo, mukha, no? Mukhang masalimuot. Ang daming ano. Ang daming pipindutin. Oo, And then, paano po tayo i-ere, mag-start? yan, ito yung mic na i-on mo. Itong console, siya yung nagko-control ng level ng mic ng kausap mo, yung mic mo. At syempre, kailangan mong magsuot ng headset. Yan, para Yun. talagang ganap I na love ganap. it. Oo, Correct. yan. May naririnig ka ba? Tinatawag ka na ba? So, ano pa mga do's and don'ts number 1 pagdating sa pagiging DJ? Ayun. Siyempre, ang do is you have to make sure that you connect to your audience. Teka, may tanong ako, Yun. Miss Nicole and Sir Chris. Kailan niyo nalaman na sikat na kayo? Nung may nangungutang na sa amin. Sabi nila, ay, may nangungutang Made na. na. Made na. Earning na Char. sila, gano'n. At saka yung may mga kamag-anak, hindi mo naman Kamag-anak dati. bigla kang Nakamag-anak mo na tinuring sila na ngayon. kamag-anak. Yan. Dumaming ganun. relatives. Yes. Naku, ang sarap ng chikahan mga kapadayon, pero patikim pa lang yan. Dahil parating pa lang tayo sa exciting part. Uy! Kaya mga kapadayon, abangan nyo ang kabuuan ng ating chikahan kwentuhan with Tambalan dito lamang sa Padayon! The NCCA Hour. Pilit na ginagaya, di makuha ang timpla. Tamba-tambalan, tamba-tambalan. Di malutong, di makunat, irangat-ngat, kinakagat. Tamba-tambalan, tamba-tambalan. Walang lihis, walang likos, stapler mo sa utak mo. Tamba-tambalan, tamba-tambalan. Nicole ako! Si Chris ako, Itenchi Wat, ang best sa'yo. Tamba-tambalan. Tamba-tambalan, tamba-tambalan, tamba-tambalan. Magandang araw, mga kapadayon. Ako po si Nicole Yala, Ano naman si Cambio King Chris Chupel? na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay na mariba. Yun! Mga kapadayon, mga katambalista, kasama kong muli sa digital studio ng MBC ang ating dalawang bisita ngayong hapon. Dalawang multi-awarded at multi-talented radio DJ, sina Miss Nicole Yala at Chris Chupel. Yay! Round of applause! Welcome to MBC, Sir Rene. Oo nga po, talagang kakaibang feeling, ano? Oo nga. Parang hinin mo, parang di ako bagay. Sino Inuman si tayo. Balasubas at sino si Balahura? Balasubas. Balahura. Paano na yun nagsimula? Yung itsura kasi namin, yung talaga pinagbasehan ng lahat. Oo nga. Siguro kasi nung in the year 2004 when we started, nung nagsa-start kami sa ad-libbing namin ni partner, ano talaga kami all out. So parang may nag-coin na mga term na mga tao na parang balasubas naman itong magsalita. Pinipilit ko maging boses babae partner, kaya lang, hindi talaga Baklang bakla. Nung binasag niyo yung stereotype, sa simula ba tinanggap kayo kaagad ng masa? Sa tingin ko, oo. Pero may Halo, halo. Oo, halo. May mga na-surprise. Pero very few Parang mostly they welcomed us with open arms, dance step, and cheer dance. Alam mo ba? Talagang- marching band. With marching band. Ganun Oo. yung welcome nila sa amin. Talagang happy sila with it. Parang siguro,
nakarelate sila dun sa mga taong, ay, may ganito. Kasi dati pag sinabi mo kasing DJ, parang they're way up there. Pero nung dumating kami, nung binasag namin yung regular landscape ng radio, para kaming your regular friend who's here. Parang ganon. Correct. So we go Kanina po out. natanong ko kayo kung ramdam niyo na ba na sikat na kayo at kailan niyo naramdaman na sikat na kayo? Nung sabi ninyo, nung may mga May nangungutang na. Tsaka yung mga kamag-anak na nag-claim na kamag-anak Oo, na. dumami na yung kamag-anak. Oo. Nung nagkaroon na rin ng ganyang klaseng diamante si Nicole. Yes. Pangmalakasang diamante. Pero I think yung first time ko na na-realize yun was the first time that somebody asked for my autograph. Na parang, totoo. Shala, Nung time may na yun, di ba? nagpa-autograph Kaya dati, nga, di di ba? ba? Oo. Ngayon kasi video greeting, mga gano'n na. Pero that time kasi parang somebody to ask for your autograph. Bakit? Anong importansya nung message ko sa'yo at nung pirma ko, ganon. So, Correct. nung may nagpapirma sa akin ng ganon, parang sabi ko, okay. Tsaka na nag-mall shows kami. Ayun, Yes. also. Oo. So, nakikita na kayo ng tao na, Yes. eto na, sila pala si Tambala. Correct, correct. May mukha na sa likod ng Meron. boses. Correct. Yes. There was a mall show na hindi naman sa pagbubuhat ng aming mga mamahaling upuan. Yes. Mas nagulat kami, mas marami nagpapa-autograph sa Sa tambalan amin. kasi sa performer. Eh kami, syempre nahiya kami doon sa A mall show siya ng artist. Yes, Oo. mall show ng Host kayo. artist. Hindi, Kami yung host host, kami. kami yung kinuhang Oo, host. host kami nun. So, Nahiya kami dun sa Oo, artist. totoo yun, na parang nakakahiya naman doon sa Nakakahiya, artist na oo. siya yung nagpo-promote ng album, tapos wala may nagpapa-picture pero mangilan-ngilan, and yung most of the audience are Kayo, going to the hinahabol. backstage para magpa-picture and magpa-autograph. So mga sabi na, ay, ang kinis natin Oo ha. nga, ang kinis. Grabe, ang bango-bango. Walang open pores sa PES. May mga ganung moment. Tingnan mo yan. Ano ba yan? Di ba yung nobody mo ganun eh. Hindi mo lang ganun eh. Nakakatawa yung pag gano'n mo, tsaka yung nobody mo, yung pag... There was Yun. also a time na nag-television din kayo. Yes, oo, nung 2015, the time of Aldam. Yun. Bulaga. Oo, yun. So, mas dumami ang fanay. I think so, kasi mas marami, lumaki din yung reach. Lumaki yung reach. Until now nga, I still get, recently may ako, executive check-up. May pumunta doon na, nakita niya nandun ako, sabi nun isang nanay, huy, napapanood kita sa Itbulaga. Ang tagal na nun, 2015 pa yun. Patingin nga ng mukha mo. Pinatanggal ko yung mask. Patingin nga ng mukha mo. Ay, maayos naman pala. Sabi nga. So yun, yeah, yun. Ayun, patingin ng mukha. Mas may pressure ba kapag yung nasa television ka na, kailangan paglabas mo, mas magandang show? Honestly, mas comfortable pa rin kami with audio. With audio, radio. Nagiging medyo sanay na lang kami now kasi nga wala kaming choice. Nakita mo naman yung booth, 'di ba, na na kami At ease. Oo, tsaka social media na rin ready yung booth namin. Pero kung papipiliin mo, still yung core namin audio. Kaya nga meron kaming podcast kasi yun talaga yung aming yun yung core competency talaga namin. Pero ang tanong ng ating mga kapadayon, sino nga ba sina Chris Chuper at Nicole Ayala sa totoong buhay? Ayan. Ikaw na, kasi Ikaw mas maganda yung sayo eh. Medyo malayo talaga yung sayo eh. Hindi ako, outside work, hindi bilang Chris Chuper, as Adrian Colisena, di ba? Sino nga ba sa tunay na buhay? Outside work, I'm a father to 2 kids. Matakaw akong tao. Marami akong utang. Wala siyang ipon. Walang ipon. Yung usapan namin kanina sa tambalan. Yun ako. And Chris Chuper is actually the complete opposite of Adrian Policena. Chris Chuper is a character. Sobrang ingay, sobrang madaldal. Once I turn on the microphone, nag-iibang anyo ako, Sir Rene. Pero pag nakasama mo naman ako as Adrian, once I turn off the microphone, sobrang tahimik ko naman. Yung magugulat ka, ba't di siya nagsasalita? Ba't ang weird niya? Kasi ayun nga, kabaligtaran ni Chris Chuper si Adrian. At yun ako sa totoong buhay. Totoong buhay. Balita ko po sa Lokban ka Yes, pinanganak. proud Proud na sinahin, Lokbanin, Quezzonia. Yes, proud Lokbanin, Bali. Ay, ano, Bali. Sumali. Iba yung akin. Naging Batangas bigla. Nung naninirahan pa ako sa Quezon Province, Sir Rene, I was a radio fan. Lagi ako pumupunta ng radio station. Di ba ang daming radio station sa Lucena City? Lagi ako pumupunta doon. Tapos nagpapabati ako sa radyo. And it felt good kapag napakinggan mo yung nakakakilig, di ba? Pag binati ka ng DJ sa radyo, sabi ko, balang araw, parang gusto kong pasukin yung industriya kung saan sila naroroon. And I found out that most of them are communication graduate. So I took up mass communication at FEU.
after graduation, pipilitin ko maka-apply sa isang radio station or kung hindi man sa radio station, kahit anong media na pwede kasi yun yung gusto ko. But fortunately, And your first break was? Love Radio Lucena. Lucena. Yes. Kaya nagkita doon. Oo nga. Pero you look familiar. Parang nagkita na tayo sa Niyog-Niyugan Festival. Tama. Malamang. Lagi Yun. nag-judge. Judge, Yun, oo, yun, yan. oo. Sure. Masayahan. So, yug-yugan. yun. Would you say that Nicole Ayala brought out the best in you? Yeah, of course. May ganun. Tingin pera. Binuksan niya ang Third eye nucleus. ang kakaibang karakter ko. Mga gano'n. Syempre, shift naman tayo to Miss Nicole. So, ganon. Miss Nicole, paano ka nagsimula sa radyo? Heartbreak. Oo nga, nabalitaan ko rin. Jowa. Heartbreak. Ano? Alam mo yung jowa kong yun, ex na yun, sikat na talaga. Dapat talaga, Pangalanan mo na nga siya. ayaw siya pangalanan. Kwentuhan mo kami about the ex. Ayun, so yung ex ko, I thought that he was the one. I used to work for a bank. Gusto ko maging corporate girl. Yan. Gusto ko maging parang si Miranda sa The Devil Wears Ay, Prada oo. na parating pa lang siya natataranta na lahat. Ganon. Hindi ganon. Sabi ni Lord, ganon ha. Yun ang plano Pero mo. ang course po Sorry. ninyo? Business management. Pareho tayo. O, di Banking ba? finance. O, di ba? So, Layo, no? layo, di ba? Biglang mapupunta sa world of entertainment. And the heartbreak led to that, to How? that, kasi iniwan ako. Isipin mo, magka-date pa kami ng Friday. Isipin mo, nagmamahalan pa kami ng Friday. Tapos biglang, Saturday, dead Wala man. na. Hindi na nagpakita. Hindi na nagparamdam. Tapos sabi ko, baka ano lang. Kung ano-ano ang mga naisip ko, pero baka Sunday, ganun din. Tapos hanggang isang week na hindi nagparamdam, nababaliw na ako. Nung time na yun, uso yung Abu Sayyaf. Sabi ko, baka mami, Abu Sayyaf, hindi naman tumayaman, wala naman pang tubos, mga ganun. Sa kunang basta long story short, bumalik na yung tunay na girlfriend from Japan. Parang gano'n. I found out na gano'n. Tapos, ginost na lang talaga ako. So, that particular heartbreak, talagang sinira niya talaga yung buong pagkatao ko noong time na yun, na I felt na the only way for me to be able to move on is to pray for a new environment. Pero ever Tas yun since, na. Chubaera ka na talaga. Oo, hindi naman ako main hand. Hindi na talaga. Gigi era na yun. Gigi era na. Marites na yun. Siya nagpuso na nung Oo, Marites. bago pa Original. na-coin yung Marites, ako talaga yung queen. Magpapaseminar na nga ako soon. Charot. So, hindi extrovert naman din talaga ako. Kung akala namin, alam mo, habang nagme-mensahe siya na parang slang, yung kanyang yung kanyang paraan ng pananalita, nag-iisip na kagad ako kung anong tsokolating hihingin ko. Lang iya, Cebu ka lang pala. O sige, dried mango, yung 7D. Pero alam niyo po ba na napakalaki ng inyong naging impact ng inyong tambalan at programa sa kabuuan ng Philippine Radio. Kumbaga, Ay, wow. kapag sinabing Grabe naman. history ng Philippine Radio, abay napakalaki na kayong haligi nito. Uy, bibigyan Grabe pa kami ng naman. NCCA na award. Kaya naman ako, hindi ako prepared. At syempre, nagbigay ito ng daan sa iba pang mga radio personalities na hindi naman gayahin, kundi parang it paved the way na mabuksan yung iba't ibang karakter Yes. at estilo sa larangan ng radyo. Yes. Anong pakiramdam niyo dito? Nung medyo bata-bata pa kami, tas may gumagaya, naiinis kami. Ah, Tas, talaga? kasi bata ka pa, tas immature ka, di ba? parang- Pero then you realize na, okay, this is something to be proud of pala. Yes, totoo Alam mo yun. yun, parang for them to follow your steps. In fact, kapag ka may nag-audition na Love Radio DJ before, lahat they sound like us. Oo. How do you handle yung bashing ng mga netizens, especially ngayon sa SOCMED, di ba? Oo. Kahit ano na lang. Sanay na ba kayo? Minsan, I eat patola, I eat patola for breakfast, lunch, and dinner. Like kapag how? halimbawa, ang tirada ay pamilya. Noon kasi naartehan ako sa mga artistang ganito. Huwag yung nanay ko. Tirahin na lang ako. Huwag lang yung anak ko. Ganon. Sabi ko, arte naman nito. Ganyan-ganyan yung mga spiel. Pero nung ako na pala, tas ang tinira ay family, ay iba pala. Pag ako, parang okay lang. Sinabi ko naman talaga yun. Ganon. Pero kapag ang tinira na ay family, doon ako I eat patola for for breakfast, lunch, and dinner. Aware ba kayo na sa umaga kapag pinapakinggan ng mga followers ninyo, inyong programa, nakaka-good vibes talaga kayo? So, marami Sabi kayo nila. natanggap na feedback na gano'n na parang, Oo. nababago yung buhay ko dahil sa Ano ka ba, ligaya ni Dudut ninyo. Totoo yun. Oo, may ganun. Minsan nagtataka din kami, ano naman
yung sinabi natin? Oo, parang, kasi kami feeling namin minsan mamarulang kami, nagmamarunong lang kami. Pero for our listeners, parang feeling nila life coach yung datingan namin. Oo, So ibang correct. level naman yung life coach. Mga chismosa lang kami ng radyo, Tama, di mga ba? marites lang. O totoo, yung tipong parang for us, for Nicole and Chris, parang it's just a normal conversation. Nagkakwentuhan lang yung magkaibigan, pero hindi namin alam yung impact pala no na may nababago na pala yung buhay, may mga taong nai-inspire na pala, may mga taong nagbabalik loob sa mga asawa nila because of our discussion. So May yung, mga hindi na nagpapakamatay. hindi na nagpapakamatay. I think yun yung, of all the feedback, Pinakamaganda. yun yung pinakamaganda. For you to be able to prevent a suicide, parang, ano yun eh, parang feeling namin, ibenta na natin, laway natin, feeling ko nakakagaling. Ganun. Kumbaga parang kami, parang isegue natin to sa endorsement, parang ang sinabi namin is, mapapakamatay ka, mahal-mahal. Samantalang yung Ginebra San Miguel, sorry, nagsabi ng brand, 25 pesos lang, parang ganun Sold yung... ka na, sabi. Sold ka na. Makakalimot ka. O, makakalimot ka, yung mga kaibigan mo pa masaya. So parang Oo, ganun. tas tawang-tawa kami sa Tawang-tawa kami dun topic sa na yun. topic na yun. Yun lang yun. And for us, wala lang naman yun eh. Pero hindi namin alam, ay, Diba? For that person, the impact is different. Na sino mag-aakala na ititigil niya yung pagpapakamatay na yun. And that same morning, pumunta siya sa radio station. Salamat. Oo. Kanina magpapakamatay na ako, pero dahil sa tawanan niyo, nakalimot ako na magpapakamatay pala ako. Eto, McDonald's para sa kaya inyo. sabi ko, parang kulang. Charot. Ano McDonald's lang? Ano, ganun lang. Na-save namin yung life mo. The joke. Ano po masasabi ninyo sa kahalagahan ng communication bilang isang art form at bilang isang mahalagang element o kasangkapan para sa pagpapalaganap ng mga sining at kulturang Pilipino? Naku, ayan na, Oo parte nga, ikaw na. Masyadong seryoso. Seryoso pala talaga. Gamit ang radio as a means. O, to be ikaw na, able to partner. Ikaw yung transmit. mascom. Oo, siguro, well, communication in general and using radio as a platform, it can influence people. It can change the Yes. mindset of your listeners. It can change a culture. Parang you matter to a person, you matter to a society, you matter to the universe because of this platform. Ganun yung impact ng radio, ganun yung impact ng communication. And that's an art. Yes. Di ba? And ang masasabi ko, I totally agree. I second the motion. I second the motion to that statement of his. Maganda yung Miss Nicole and Sir Chris. Kapag may mga topics na hindi nyo alam, Kasi alam mo, honestly, we never, kaya nga di ba yung nagbigay ng guide questions, hindi ko talaga siya binasa. Yung secret ng tambalan is the chemistry and the Yes. magic of the spontaneity. Spontaneity. Oo, sobrang spontaneous. Yes. As in, kaya usually nga pag binibigyan kami ng script, mas lalo kami nauutal. Tingnan mo kanina, the MCCA hour. Bulol-bulol. Kasi kapag ka may script, mas lalo kami natataranta as opposed to you're just given talk points, is kayo na bahala. Kasi Kayo na nga, very bahala. spontaneous kami. Yun yung magic eh. Todo porma ako na papasok sa isang club ng Biglang nadulas yung waitress sa club tapos tumawa ako ng malakas at sumigaw ako ng Darna. mga kapadayon, mga katambalista, ngayong taon nga ay nagdiriwang ng 18th year as a tandem. Kaya Yes. palakpakan sa kapusuan, mga kapadayon, ang ating tambalan. So I will now give you a chance to ask one difficult question. Naku. Sa Miss isa- Universe. Miss Universe. Kung meron kang Christopher, kung meron kang gustong itanong, o siguro ano na Huwag lang, mata. natutuhan, any lesson that you've learned from Miss Nicole in the 18 years. Siguro yung Bilisan mo na lang kung hindi ka sanay sa mga ganito. Oo, wala ako maisip. Ano natutunan ko sa'yo? Maging marites. Maging marites. Life lesson. Siguro, learning how to prolong your patience and respect in terms of personality differences. Kasi magkaiba kami ng personalidad. Ng oo, correct. And pag kunyari, ganito yung kasama mo araw-araw, which is contradicting to your personality, hindi kayo magkakasundo eh. Pero siyempre, na-prolong mo yung patience. Kasi, and yung binanggit ko kanina na respect, iintindihin mo siya eh, understanding her personality, diyan siya. Ay, okay, siya Minsan yan. kasi pumapasok ako may palikpik. Oh. Tapos ang tanong niya, bakit ka ganyan? Sabi ko, bakit hindi? Ano meron? Yun, patience and respect. Kasi pag hindi mo siya iintindihin,
magka-clash kayo. And maybe vice versa, ganun din. What I've definitely learned from Chris is yung pagiging chill niya in life is actually beneficial in so many ways. Sobrang chill niya eh. Alam mo yung parang, may mga parang choosing your battles. Yun, I think that's it. Parang hindi lahat ng kwento papatulan, hindi lahat ng issues dapat mas ika-stress mo, ganun. Kasi sobrang chill niya. Parang simplify your life. Simplihan mo lang, ganun. Kasi sobrang simple niya eh. So para po sa ating mga kapadayon na ngayon nanonood sa atin at naisundan ng inyong mga tapak bilang mga DJs or mga radio personalities, ano po ang inyong pwedeng ipayo sa kanila? Follow your heart, di ba? Reach for your goal. Ano man tahakin mo sa buhay, just do your thing. Make sure na tama lang yung tama yung steps na gagawin mo. Meaning wala kang tatapakan tao, wala kang sasaktan damdamin, wala kang sisiraang kapwa. Si Yun. Miss Nicole naman Ako po. konkreto, para ma-follow mo yung footsteps ng tambalan, it's important to know where is the opening. Kasi sa totoo lang, limited species yung mga radio DJs. Tingnan mo kami ni Chris, 18 years na kami. So, ibig sabihin, hanggat wala sa aming namamatay, hindi kami aalis sa mikropono. Ibig sabihin, diba, unless somebody resigns or walang slot eh. So, if there is an available slot, kahit sang radio station pa yan, kahit hindi pa yan yung pinangarap mo na radio station, mag-audition ka lang, tapos itry mo lang. Yung general rule ko lagi is, if it feels good, you're doing the right thing. So kung masarap siya sa pakiramdam, just carry on. Gawin mo lang ng gawin yan kasi tama yan. At magkakaroon tayo ng game. Alright, sige. Ito for Miss Nicole, for Sir Chris. At pag sinabi kong, okay, fine. So ito ang tinatawag nating game na Sinetch Itech. Okay. So magkasabi lang ako ng mga bagay-bagay at ituturo ninyo kung para sa inyong dalawa, sino ito. So ready na ba kayo? Ready! May revelation to. Let's go. Kung gayon, simulan na natin. Sinetch Itech. Question number 1. Sinetch Itech ang mas maraming beses na broken-hearted. Tanggap! Oo, tanggap ko talaga kasi lahat ginawa ko. So, Correct. syempre, wala yata akong pinalagpas. Alam mo, Sir Rene, marupok kasi yan eh. Oo, ang rupok ko Oo, talaga. pakilala mo ang isa sa mga sa prod Madali mo. lang. no? Yan, Oo. next time, jowa ko na yan. Diba? Buti na lang may asawa na ako, guys. Hindi may matitripan Na ako sa magsimula ba inyo. kayong dalawa? Pareho kayong single? Oo. Yes, yes. Hindi mo siya nataypan? Ang ingay ko masyado for him. Pag tinatanong kami dyan, lagi namin ang reaction dyan, Ew. ew. Hindi niya ako template, hindi ko rin siya template. Good thing na rin yun. Approve yung unang sagot sa ating mga kapadayo. Number 2, Sinetch Itech ang mas malambot ang puso at mas madaling magpatawad. Ay, si Miss Nicole. Feeler pa rin. ako eh. In other words, feelingera. De, feeler ako. Lahat niraramdam ko. Sensitive Lahat. po kayo. Oo, sensitive akong tao. Super. Ganun Pag ba yung mga nanonood, sensitive? pag nanonood yan ng video sa Rene, hindi naman siya Naiiyak inaano ako. ng video, magulat ka pagpasok mo sa Iiyak. office niya. Pugtong-pugto yung mata. Iyak ako ng Iiyak. iyak, Ano mga nangyari? ganun. Sino umaway sa'yo? Yung pala nanonood lang ng video. Oo, ganon. Ayan, so, approve yun sa ating mga kapadayon. Yes. Number 3, Sinetch Itech ang mas madaling mag-move on. Ay, nagturuan mga kapadayon. Ay, Ikaw! Ah, siya, okay. Si Sir Chris. nag-move on ba ako? Ay, wow. Di pa pala nakamove on. Ikakasal na, di pa pala nakamove on sa huli. Pambihira. Number 4, Sinetch Itech ang mas matakaw. Ay, aminado. Sir Oo, Chris. sobra. Ang dami niyang kanin tsaka ulam lagi. Correct. And finally, Sinetch Itech ang mas magastos. Ay, ano mga pinagkakagastosan ni Miss Nicole? Tingin mo. Kita ko nga. Mahilig ako sa alahas, mahilig ako sa, gusto ko ng, ma-OOTD akong tao. Yun. Pilihain na natin ang ating mahiwagang burnay. Thank Ayan, you, Niel. burnay. Wow, yung hiwagang burnay sa Siyempre, Rene. maraming gimmick ang ating Oo nga, ang daming gimmick ng na to. Padayon. ha. Iba yung EP mo, ha? Oo, ano yan? Ako, Siyempre, yun nga, diba? solicitation. Yung pala po ng dulo ng lahat. Pwede na nga. Ano ka solicitation? Oo, ano daw yan? Paano ito pares dyan? Ano ka? Ay, warrant ba? Nakaka-nervous naman to. Oh, ano daw yan? So, kasi nga, alam namin magaling kayo magpayo. So, ito sa aming mga Hihingi letter ng payo. senders. Hindi ba ito isa ng crew? Isa sa mga crew? Parang Problema. ganun. Parang yung writer namin. Ayan. Okay. Base pala sa personal experience. So, babasahin ng ko muna and then I will give writer. each one of you a chance na magpayo sa ating letter sender. Okay, go.
Dear Chris at Nicole, palagi kong pinapakinggan ang inyong programa at marami akong natututuhan mula sa mga payo ninyo. Ngayon, ako naman ang hihingi ng payo. Pero mas maganda mga kapadayon, papasa ko kay Miss Nicole to para mas O sige. effect. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lilet. Ay, ang luma ng Lilet. That's Napanood ko yun, TikTok boom! That's Alam na- entertainment. 35 years old sa kasalukuyan. Kakagaling ko lang sa isang mahaba at masalimuot na relasyon. It took me so many tries before I could finally break free from that toxic relationship. Nung nakaalis ako doon, para akong nabunutan ng napakalaking tinik. Alam ko sa sarili ko na ngayon single na ulit ako ay marami akong dapat pang matutunan at gawin para sa sarili ko. Una na dito ay mahalin ang sarili ko bago ang ibang tao. Para kasing nakalimutan ko na kung paano gawin yon. Although I'm taking baby steps towards my healing, may mga araw na hindi ko pa rin maiwasang mapuno ng lumbay. Yes, I'm slowly learning to embrace my independence again, pero may mga oras pa rin kinakain ako ng matinding kalungkutan. Kayo, you've experienced your fair share of heartaches. Paano nyo nalagpasan ito lalo na nung kalungkutan at pangungulilang tila walang katapusan? Lilet. Ito yung mga days na I feel you when you say na parang ang lungkot-lungkot tas walang katapusan yung lungkot. Ito yung mga araw na akala mo nakatulog ka na ng matagal, pagising mo 1 a.m. pa lang. Ako dati pag bagong break ako, naiirita ako sa mga magjowa, lalo na yung mga naka-couple shirt. Buisit ako sa mga naka-couple shirt, yung mga he's mine, she's mine, buisit ako dyan, binabato ko yan. The best way to do, or the best thing to do, which I always do, ganon, is kapag hindi mo na kaya, you always pray. Sabihin mo, Lord, baka naman bilisan mo po yung susunod na kapalit para mabilis na po yung moving on. Ganon. And then you'll realize, minsan kasi akala natin, siya lang yung pwedeng magbigay sa atin ng ganong klaseng pagmamahal. Yung pala hindi. Yes. Meron pa palang mas dako yun. Meron pa palang Ang mas pagmamahal. matindi ang pagmamahal. Ang puso. Kesa doon, Correct. kasi may feeling tayo na we're so dependent on this person kasi siya lang yung pwedeng magbigay sa atin ng ganong klaseng love. No. Madami. Ang ganda At dito po naman. sa world na ite, in the world of social media, dati 'di ba, limitado noong panahon ni Lilet, uso yung pangalang Lilet, okay? Paano ka magkakajowa? Uy, refer mo naman ako. Yung kaibigan ng kaibigan. Ngayon, hindi. Swipe right, swipe Ay. left, up, down. Kahit Kung saan ka. sino, Kahit diba? sino. Tapos, pwede All ng sizes. all sizes, all walks of life, and all races. Dati Pinoy lang. Ngayon, Correct. so ibig sabihin, open your doors. Hindi lang siya yung pwedeng magbigay ng ganyang klaseng pagmamahal. And ako, I realized that nung na-meet ko yung naging asawa ko eh. Kasi, nung na-meet ko siya, sabi ko, ay, ganito pala dapat tratuhin yung babae. Hindi pala ako yung nanilibre. Naranasan ko kasi yun, Sir Rene. Baklang-bakla. Oo, baklang-bakla. Para lang mag-date kami, kailangan ako yung gumastos, friend. Kaya nung... Eto pa, siya yung nagdadrive. Ay, Ako pa yung Pinagdadrive lagi yung guy. Oo, ang layo ng bahay namin, na Mandaluyong tumunting lupa. Oo, tapos Alam mo every yun? time na mag-order, siya lagi yung taya. Oo. Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Wow. Oo. Praise the Lord, guys. Di ba life coach na life coach? Si Sir Chris Oh, naman, for Lilet. to add to that, tama yun. Minsan kasi may mga maling akala tayo. Di ba? Na kapag iniwanan tayo ng mahal natin sa buhay, akala natin, tama yung sinabi ni Partner, hindi na tayo mabubuhay. Pero hindi ba't nung panahong wala siya, nabuhay ka naman at okay ka naman noon. Tama yung ginagawa mo. Self-love, Yeah. self-care, Yeah. self-sufficiency. Glow up. Love yourself first, and these are enough steps para magkaroon ka ulit ng linaw sa buhay. Kasi kapag iniisip mo yung taong nawala sa iyo, lagi yung clouded by your emotions. May hirapan ka mag-isip. Pero kung ang isipin mo muna ngayon ay sarili mo, yun yung bagay na feeling ko makapagpapasaya sa iyo. Buuin mo muna ang sarili. At dahil dyan mga kapadayon, buong-buo na ang aking pangarap. Dahil nga na-interview ko na ang aking mga radio Yay! idols. Sina Sir Chris Chopel at Miss Nicole Ayala. Pero bago po ang lahat, konting greetings lang po muna o konting mensahe sa ating mga kapadayon ngayon. Sir Chris? Hello mga kapadayon! Ngayon ko lang napagtanto ng ibig sabihin pala ng padayon ay moving forward. Tama yun, di ba? Mag-move on tayo. Wag kang tatambay. Tagalog na lang, wag tayong tatambay sa mga bagay na hindi naman ka nais-nais.
Look for the best and yeah, hope for the best. Yun lang. Yun, mga kapadayon, so if you got to watch this episode at tinapos mo itong episode na ito, tapos natawa ka, na-inspire ka, pag yumaman ka, balikan mo kami, ha? Tapos sabihin mo, ay, na-inspire ako ng isang episode ng ito, pera. Mga kapadayon, alam natin kung bakit mula noon, 18 years ago hanggang ngayon, silang tambalang number 1, Nicole Ayala at Chris Chuper. Palakpakan, mga kapadayon! Muli po maraming salamat, Miss Nicole Ayala at Chris Chuper, sa oras sa inyong ibinahagi dito sa aming programang Padayon. Talaga namang napakasaya ng ating naging kwentuhan ngayong hapon. Sa ngalan ng ating mga katambalan at mga kapadayon, magbabalik ang ating programang Padayon. The NCCA Hour! Sa ating mga Filipinong artista ay manood, humanga at mapawaw dito lamang sa Sining Galaw. Ni minsan ba, ninais mong tangnan ang bawat patak ng luha sa aking mga mata upang ito'y pigilan kahit man lamang sa maiksing sandali. Ni minsan ba ninais mong sukatin ang pagitan ng bawat tibok ng aking puso upang iyong malaman kung gaano katagal akong naghihintay sa pangako ng kawalan. Ni minsan ba ninais mong tanglawan ang aking kinasadlakang nababalot ng karimlan kahit man lamang sa buong magdamag hanggang sa magisna ng bukang liwayway. Ni minsan ba ninais mong ipunin ang kumikinang naginto mula sa sinag ng araw tuwing nalalapit ang dapit hapon, di mapapasok hanggang maialay sa akin? Ni minsan ba nanalangin ka sa poon na ang mga puso natin muling magbuklod at mag-alab sa habang panahon? May minsan pa ba sa ating nakalaan? Pagkatapos ng interview ni partner Rene sa tambalang Chris Chuper at Nicole Ayala, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na mabisita ang Manila Broadcasting Company at alamin ang mga istasyon na nandirito. It's your girl, DJ Ganda. At ngayong hapon mga kapadayon, kasama natin ang Operations and Program Director ng MBC, si Sir Edwin Montilla. Sir Edwin, magandang hapon po. Welcome to Padayon. Good afternoon. Good afternoon. Sir, naman po, bagong-bago po tong MBC building na ito ngayon. Yes, refurbished. Kwentuhan niyo naman po kami dun sa history ng MBC. MBC started in 1945, but before that, there was a history on the establishment of DCRH. Way back in the early 1900s, H.E. Hickok, one of the founders of Radio Hickok, the company itself, came up with a business na nangalakal siya mula sa ibang bansa. Tinayuran niya rito sa Maynila, katapos nakita niya na mahalaga ang broadcast. Yes. Kasi nung panahon na yan, mga 1920s, 1930s, may mga ibang nangangalakal o negosyo na gumagamit din ng broadcast as promoting the wares, yung negosyo nila. So naisip ni H.E. Hickok na magtayo siya ng himpilan ng radyo para naman ma-promote yung kanyang mga binebentang appliances, mga relo, mga kung anong kalakal na imported lahat mula sa Amerika. Ito ay 1920s, 1930s. Na magsimula sila 1939, tinayo ang KCRH. KCRH. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng gera na sakop tayo ng mga Hapon. Katapos yung mga Hapon, nakita yung equipment ng KCRH na hindi nila naitago.
So nagtayo ang pamahalaan ng Hapon ng sariling himpilan ng radyo. Ang pinangalan nila ay PIAM, Philippine Islands AM. Nung liberation, yung magkapatid na Elizalde nagtayo ng himpilan. Binili nila yung KCRH at ginawang GCRH nung tinayo nila yung Manila Broadcasting Company ng 1945 hanggang 46, panahon ng independence natin. From that, tumakbo na hanggang sa early 70s kung saan nagsimula ang FM radio ng 1970s. Pero nag-boom talaga ang FM band noong 1980s, 1985, 86. Doon talaga lumaganap sa buong bansa ang FM. Sa ngayon, fast forward na nag-expand masyado ang mga himpilan ng radyo AM at FM, dito na tayo naluklok sa bagong building ng MBC. Kung saan meron tayong himpilan ng radyo dito na nabro-broadcast, katulad ng FM station ng Isira. Welcome to the final minutes of Good Vibes with me, Samantha. FM station ng Love Radio. Magandang araw, mga kapadayon. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Christopher. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-face mask ka para mabuhay na mariba. Yun! FM station ng Yes FM at isang FM station na hindi naririnig dito pero naririnig sa buong Pilipinas ang radyo natin. At of course, ang number 1 natin, ang DCRH. Nabanggit ni Sir kanina, Sir Edwin, nabanggit niyo na during the Japanese occupation, no, in operation yung radio station. Can you tell us more about that time? Kung ano po yung status ng ating MBC or it was PIAM you mentioned? Yes, Nung panahon na yan, ng Japanese occupation, ginamit ng mga Hapon to their advantage ang radyo. Propaganda? Yes, propaganda. Okay. Ginamit nila ang propagandang himpilan na PIAM para maka-broadcast sa buong Pilipinas. Japanese propaganda. Doon talaga nila ginamit yan. Na sila ay kaibigan, hindi kaaway. At syempre, dahil nga kinikwento ni Sir na may mga iba't ibang istasyon dito, no, sa MBC, siguro partner, Sir, magandang malibot natin at magkaroon tayo ng tour sa MBC. Pwede niyo ba kaming paunlakan? Yes, tara na. So partner, Sir Edwin, tara na po. Tayo nang magsimulang mag-ikot dito sa MBC. So siguro, Sir, simulan natin dito kung saan tayo ngayon nagkaroon ng unang panayam. Ano po itong ano pong tawag dito sa lugar na ito, dito sa inyong building? Ito ang nalaan natin, itong bagong-bagong TV studio. Yes! Tsaka mabango pa eh. Oo nga, Sir. Talagang bagong-bago po This is no? where we get live telecast ng DCRH and DCRH Television. At ngayon, partner, Sir, makakasama po yata natin ngayon din si Sherwin Alfaro ng DZRH para po sa tour. Ay, magandang araw. Sir Sherwin, Magandang araw. Yes. Magandang araw po, Sir. Ano ba? Welcome po, Sir, to Padayon. Yeah, Batiin po natin ang ating mga manonood. Magandang araw sa mga kapadayon na nakatutok palagi sa ating palabas at papasalamat kami, binisita nyo kami dito sa Manila Broadcasting Company. Yes, Sir. So, ito nga po, nandito tayo ngayon. Ano po yung next destination, Sir, na pupuntahan natin? Siyempre, ang pioneer radio station ng Manila Broadcasting Company, wala ang MBC kung wala ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, kundi ang DZRH. Yun, talagang wow! Nako, napakalaking karangalan, partner. Nagkaroon tayo ng chance na magkaroon din ng interview dito sa studio na to. So, liga na. Punta natin sir. ang kauna-unahang radyo. Tara po. Let's go! Etong area ng Manila Broadcasting Company, kung alam niyo naman, di ba, nasunog noong Yes, sir. 2019. Pero itong portion na ito, yung TOC, television, tsaka itong area pantry, ito yung mga portions na na-save. Pero water damage lahat ng gamit. Nandito rin sa area na to, aming accounting, aming ads and promo department. So magkakasama na kami sa isang section. Then, ito na po ang pinakapuso ng DZRH. Ito yung aming News and Operations Center. Dito nangyayari lahat ng mga
nakikita nyo na mga balita na binabasa at umiere sa mga himpilan ng DZRH at ng DZRH Television. So, eto naman ang aming studio. Very busy, parang stock market. Yes, sobrang busy dito. Dahil almost every minute may nangyayari. So lahat yun kailangan ma-deliver namin sa public. And ito naman yung aming live program ngayon. Ito na. Ang aming studio. Ako on board si Mr. Ray Sibayan. At yan ang DZRH radio. Simulcast sa DZRH Television. So, yung pagbo-broadcast ng DZRH, bago nakakarating sa mga bahay ninyo sa radyo, transistor radio, sa loob yan ng 0.03 seconds lamang. Bukod dun sa mga news and current affairs sa mga programa na ini-air ng DZRH, isa rin sa mga pinakapopular na produkto at pinakikinggan ng taong bayan, yung mga drama na aming pinoproduce. So, yung lahat ng drama na yun, ginagawa naman doon sa aming drama department. So, samahan nyo ako. Punta natin drama department at silipin natin kung paano ginagawa yung drama. Lumabang ka! Tama na po, sir. Hindi po ako lalaban sa inyo. Magulang kayo ng babaeng mahal ko. Sir. Manloloko ka! Akala mo maniniwala ako sa mga drama mo? Hindi po ako nanloloko, sir. Tapat ko't malinis ang damdamin ko kay Sheila. Hindi ka matitigil. Sir! Ayoko na makita pa mukha mo, oportunista! Lubayan mo si Sheila kung gusto mong umaba pa ang buhay mo! Alam nyo ba na sa Pilipinas na hindi ang news and information ang pinakaunang-unang umere? Drama at syempre sarsuela at syempre musikal. Yun ang unang-unang mga napakinggan sa KZRH noong 1939. So ngayon, ito na yung aming drama department. Nako, nakakatuwa to partner kasi dati naririnig ko lang sa radyo itong mga drama. First time ko ito na makakakita kung paano binubuo ang isang radio drama. Sa DZRH, sumikat yung mga pinakapopular na mga drama like si Matar, Yes. yung mga reyna ng Bix na dula noong 1950s, na yun yung pinaka-golden year ng Philippine Radio. At syempre, Mr. Romantico na sinundan at sinubaybayan na napakarami at ginagaya sa TikTok. At syempre, dito nagmumula yan sa aming drama department. Sila yung mga pinakamagagaling na mga talent sa pag-produce at pagsasalita sa pagbigkas ng mga pinaka-nakakaiyak na mga drama. Oh my God. Oh, di ba? At isa sa mga hindi makakalimutan ng kasalukuyang henerasyon ng mga Generation Y at Generation G, kundi yung evolusyon ng programa at drama na Gabi ng Lagim. Yes, actually, yun yung sasabihin ko eh. Gabi ng Lagim. So, palagi kong pinakikinggan yan. DZRH ang nag-originate nung nato ng konsepto ng pagsasadrama ng mga nakakatakot na mga kwento na naging batayan ng mga magulang sa pagpapatino ng mga kanilang anak noong mga nakarang henerasyon dahil pag gabi na, pakikinggan nila sa bahay yung Gabi ng Lagim sabay-sabay at walang lumalabas ng bahay. Lahat ng ito ay advanced na pinoproduce para maibangko dahil hindi pwedeng maputol ang pakikinig ng drama ng milyong-milyong Pilipino. Yeah. So ginagawa nila yan in a week span, dapat meron silang bangko na isang linggo na drama, script, na gagawin at babasahin. At yung mga talents, nagpe-prepare din sila, napakatindi ng preparasyon ng mga drama talents, so dramatista ng DZRH para magawa, ma-execute yung hinihingi na eksena. Actually, artista sila sa kanilang talagang totoong pagganap sa sasandula ng mga script na ginagamit para doon sa mga drama. Ay, partner, magandang marinig natin iba't ibang emosyon. No? Ayan, oo. Nako. Oh, bakit na si Malauda? Anong nangyari? Hilario, wala na si Sheila. Ano? Patay na ang ating anak. Diyos ko. Paano nangyari ito? Okay, take one, ha? Ayun. Tuloy. Ang taong mapagmataas, kapag bumagsak ay lagapak. Ganito ang naging karanasan ni Hilario sa ating dumaan. Sa kanya panahon. So ganyan, nagtatawanan din sila pag implementation, di ba?
Napakasama ng ugali ni Sir Hilario. Kahit nga kaming mga tauhan niya, galit sa kanya. Pero, Chang, may dapat na ho akong panagutan kay Sheila. Kaya matulog siya. Sir, saan tayo ngayon? Anong station naman ito? Well, nandito tayo sa isang himpilan na hindi naririnig sa Maynila, pero naririnig sa buong bansa. Ito ay isang FM station na ang pangalan at tawag natin ay Radyo Natin. At ang bahala na dyan ay si Sir Edwin Codornes. Hello, Sir Edwin. Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon Yes po. Mhm. So, kwentuhan niyo naman kami tungkol sa mga programa ng ating radyo natin. Well, Radyo Natin is a unique station ng MBC. Kasi Radyo Natin is, katulad ng sabi ni Boss Edwin, hindi siya naririnig dito sa Metro Manila, but dito kami nagbo-broadcast, naririnig siya nationwide. At the same time, hybrid kung tawagin yung programming namin kasi we're on an FM band na meron kaming AM programming. So, may news and public affairs, Yes, tapos may ma'am. music lang na. Yes. In the morning, news and current affairs yung programa namin. Right. And then, pagdating katulad ngayong hapon, naka-live tayo, music naman ang ano natin. So sir, ano po yung mga talagang inaabangan na programa ng ating mga kababayan dito sa inyong radio station? Well, basically po, since na nationwide tayo, ano po yan, every afternoon meron tayong live program na dito tayo nagbo-broadcast. So, naka-hook up yung buong RN stations, lahat ng 100 stations. Meron tayong national program, meron din tayong tinatawag na local programming. Alright. So, nationwide tayo. Pag local programming, di-chain yung mga stations natin, and then meron tayong mga local jocks na nagsasalita in their own dialect. Oh! Yes. Sir, kahit sa FM, may nag-Iilocano? Yes, ma'am. Wow! Ano yan? Unique partner kasi usually sa FM, di ba? English or Filipino lang ang gamit. Pero ito talagang yung local language ang ginagamit. So sir, ano nung kasalukuyang program po na nagaganap sa loob? Sa ngayon, naka-national tayo. So, ang title ng program natin ngayon is Chillax Time. Kasi pag ganitong oras, relax muna tayo, di ba? So, laid back ng konting program, music, plus meron tayong jocks, and then usually they tackle daily, yung mga daily issues. They post it sa FB page, and then may mga listeners tayo na nag-i-interact. Sir, I saw in the logo right there dun sa station ID. I don't know how you call it, pero merong mga social media icons, no? So, pwede niyong imbitahan ang ating mga kapadayon sa buong Pilipinas na tumutok sa radyo natin. Yes, sa radyo natin, you can like us sa facebook.com/radyo natin nationwide, sa TikTok, sa Twitter, sa YouTube. Just follow us sa mga social media platforms natin. Radyo Natin Nationwide. Thank you, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa padayon. Welcome po. Thank you, Sir Edwin. Ma'am, Thank you, sir. Yes, Sir Edwin. Nandito na tayo sa aking isa sa mga favorite radio stations ko, partner, ang Easy Rock. Tell us more about Easy Rock. Yes, thank you so much for the visit. Nabisita po kayo rito. Easy Rock started, when we got Easy Rock back in 2009, this is my fave station because itong unang minanage ko na FM. But it's one of the ranking music radio station nowadays in Metro Manila. And to give us more is DJ Nick. Hello, Yes, DJ hello, Nick. DJ Nick. Hello. Nice to see you. Hapon, welcome to Padayon. Magandang hapon din po. Thanks for having me. So, Sir DJ Nick, siyempre, ay hingi kami ng sample. Sir, pwede bang ating batiin ang ating mga Padayon? Kunyari, ikaw ay nasa iyong radio program. Saying hello to our Padayon. Ayan, maraming salamat for joining us. And of course, I'm Nick of 96.3 Easy Rock, your Radio Bay, as you know me on the air. Ayan, pero ngayon kita na tayo sa video eh. So, dapat nag-ayos tayo ng content. Yan. So, kasama natin ngayon ang Radio Bay na Yes. 96.3 Easy Rock. When you have like a list of songs, no? Ano yung syempre Easy Rock. You know, but do you have like a favorite ba na playlist
Well, the number one thing that we as radio DJs should have in mind is not you, actually. Because you're not playing the music for yourself, di ba? yeah. So dapat kung ano yung mas gusto ng listeners mo. And most of our listeners are working people, di ba? Yung mga nagde-drive, yung mga stress na traffic, ganyan. And most of our market kasi mas in their 30s, ganyan. Ay, late 20s. O, 20, late 20s din. Ayan. Kasama yun. So, DJ Nick, ano yung mga preparations na ginagawa mo bago ka sumalang dito sa iyong radio booth? Preparation is key. Your playlist also, dapat smooth yung transitions ng mga songs mo. Kasi hindi naman, kahit na medyo pareho lang yung mga songs na piniplay namin, dapat natahi mo sila ng maayos bago ka mag-play o sumalang. Ano pong masasabi ninyo dito sa pag-transition niya? Kasi you said that this is one of your first stations that you manage or you even DJ'd. Yung medyo malaki nakita ko kasi yung mga pagbabago, especially in technology, the advent of social media na rin, it encompasses not only that Facebook Live, whatsoever, also the IPTV, nandyan na rin. Yung kanilang presentation have to be also smooth and yung palatable sa lahat ng audience din. Kasi hindi naman mapipili mo kung sinong nanonood eh. Kaya you have to be good and do good. Pero DJ Nick, dito po sa ating programa sa Padayon, usually meron kami mga on-the-spot mga training. Kanina banggit mo may mga training kang pinagdaanan bago ka naging ganito kagaling sa iyong larangan. Pwede ba tayong makapagbigay ng sample sa ating mga aspiring DJ at announcer kung paano magkaroon ng tamang pagbigkas, tamang modulation, para magkaroon ng ganyang kaswabing boses para sa marinig sa radio. Thank you for that, sir. Although I think learning process pa rin yun for me. As a radio DJ, importante talaga na nagbabasa ka eh. Oo, na alam mo din yung binabasa mo. Mahirap kasi you're sharing information to people, so dapat responsible tayo dun sa kung ano yung share natin. Right. When it comes to voice clarity sa pronunciation, syempre it takes a lot of practice po. And these are things na they don't teach in school. Kasi kailangan on your own, pinapractice mo yun eh. So mag-record ka, ngayon madali na eh. Kasi hindi mo na kailangan ng yung mga recorder, di ba? Because you have your phones. Diba, record mo, pakinggan mo hanggang maging at ease ka dun sa boses mo. And again, at the same time, since we're now in I learned a new word yung phygital na daw tayo, phygital world. So it's physical and digital. So ngayon, while you're growing, diba, pagpaganda yung pagbikas mo, magaling ka mag-communicate, at the same time, inaayos mo din yung sarili mo sa physical world. Fidget. Akala ko naman fidget. Kasi dati partner, nung nasa Ilocos ako, pumasok din ako doon, parang nag-training ako sa isang radio station. Parang ginagamit ko pa rin ngayon na kapag kakanta ka ng national anthem, ginaganon ganun para maging ready ka sa pagsalang mo doon sa Oo, tama naman yan. Para hindi dapat may intense na muscles, dapat maging comfortable ka doon. So may pressure po ba? Kasi Easy Rock is one of the most awarded shows, di ba? Or one of the most recognized shows. The W Rock. Yeah, Now the it's former. Easy Rock. So now, is there any pressure on your side? Now that you've mentioned it, Yes, the sir? pressure big. On your side, boss, are you pressured every day? Okay naman, but we just have to adhere to the format of the radio station. Just follow the what the management wants you to do. I don't think you can go wrong. We have guidelines naman to follow, so those guidelines are more successful, and we just have to adhere to it. So I don't think magkakamali kayo doon. Okay. So DJ Nick, sa programa ba meron ka talagang standard intro na ginagawa para sa iyong mga tagapakinig? Meron. Pwede ba ng... Yung sa amin, like, our tagline now po kasi is, your relaxing music mix, this is 96.3 Easy Rock. So ito talaga mga kapadayon ng istasyon kung gusto nyong ma-relax, no? Kung ano man yung ginagawa, Kung chill na stress ka na sa trabaho or sa traffic, syempre, di ba? 96.3 Easy Rock. So, for our final message sa ating mga kapadayon sa mga gustong sumunod sa inyong yapak, pwede ba tayong magbigay ng mensahe sa ating mga kapadayon? Siguro, practice lang po talaga. Para sa mga bata, it's good if you start early. Although, it's never too late naman to start. So, para doon po sa medyo may konting edad, kaya pa rin yan. Yun siguro. So, yun. Maraming salamat, DJ Nick. Thank you. Thank you, DJ Nick. Thank you po. Alright. So, on to our next station, mga kapadayon.
Mga kapadayon, nandito na tayo sa ating last radio station na bibisitahin dito sa MBC. Sir Edwin, anong pong station ito? Thank you very much for still having us, Padayon. Ito ang isa sa mga pinakikinggan na himpilan ng radyo sa Metro Manila. Yes, the best. Yes, Para the magsalita best. tungkol sa Yes, the best, si Sir Rico Paniero. Hello mga best. Hi, Sir Best. Hi, best. So tell us more about Yes, the Best. Yes, the best is the millennials' choice. Yan. So, ang Yes, the best catering millennials, of course. tayo From yun. Tayo. Oo, tayo, di ba? Mga Tama teenagers. Yes, best. Di ba, sir, no? So, mga songs namin are actually present, current, yan. Pero we actually play also some old songs, 80s, yan. Kasi syempre marami pa rin tayong mga listeners na mga gusto yung mga classic. Sir, paano niyo po pinipili yung mga ano ninyo, mga pangalan ninyo for the radio? Yung mga pangalan namin actually, iniisip yan to relate dun sa mga listeners namin. Para may connection. O hindi yung mga pangalan na para bang walang recall or walang rhyme. So Rico Paniero is a lawyer, like a barista is a barista. Oo, no? Kape-kape dyan. Ganun, tagay, gano'n. Tagay. Oo. We also have Sexy Megan, Ganda Wanda, yan yung mga ano naman yun. Physical attributes naman yun. Tara, Bes! Pasok na tayo! Tara! Let's go! Mga kapadayon, nandito na tayo sa loob ng radio booth ng ating Yes, the Best station with our DJ, Rico Paniero. So pwede bang marinig kung paano po ang introduction niyo sa inyong programa? Oo, Bes? meron ako ditong partner. Yan, aking partner si Marcian. So dalawa kami, tandem kami. So every time na meron akong adlib, ayan, kasama ko yan si Marcian. So ganito ang ginagawa namin. Beep, 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 beep. Hello mga bata. Kayo nakikinig pa rin dito sa Yes the Best kasama ang inyong BB Rico P. Rico Paniero. Beep, 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 beep. Kasama nyo rin lang sasakap sa ang paborito niyong area, Marcian. Ano ba yung mga usual topics na magandang yung mga mainit na topics Oo nga, ngayon? Kapag ganitong oras, ng 6 to 9 p.m., usually ang mga adlibs mo about sa commuting, about sa mga yes. drivers, kasi para relate sila sa mga kumakain. Okay. Yan, pwede rin yung mga papasok pa lang sa office, para kapag once na, Bes, kamusta ka dyan? Hanggang ngayon ba, basa pa rin yung sinampay mo? Umuulan kasi dito sa labas. So they would know na, ay, ako yung kinakausap ng DJ on air. Kung may connect ka agad, may hook. Yes, oo. Dapat hindi puro bate. Kasi there are some radio stations na bumabati na natatapos yung 5 minutes nila na puro bate, which is merong actually na-entertain yung mga nababati lang. How about those people na para bang wala namang paki dun sa binati? Exactly. Ang galing. So dapat talagang majority of your listeners, dapat sila ang kausap. Yun, parang training din sa atin yung partner. Pag may sinasabi ka, parang kinakausap mo yung lahat. Lahat. No, parang pag may binitawan kang isang linya, parang lahat sila nakaka-relate. Kaya kunwari, ang dami-dami ngayon naghihiwalay ng mga celebrities, ng mga mag-asawa. Kaka-cellphone nila yan eh. Yan. Ganon. So Mga kapag ganon. yung listener mo nagsa-cellphone, Ay! oo, parang, ganun siya. uy, kaka-cellphone daw nila yan. So nagsa-cellphone din siya. So, Pero actually talaga partner Number kapag one. ganyan yung mga usapang relasyon, talagang yan din yung Yung maraming nakaka-relate lahat. nakaka-relate Yes. Oo. Kailangan yan. O pera. Wala na namang pera. Pag ganyan. So paano niyo nasusustain yun? Biruin mo, tuloy-tuloy yung programa, di ba? So paano niyo na yung nasusustain in terms of content talaga Yung na energy. yung energy Ay! pati yung Oo, that's good kasi kapag kasi informal ang radio station mo, kahit ano pwedeng mangyari dyan. Pwede kang umubo, pwede kang suminom, di ba? Magiging part yun ng yes, spill mo. oo, pwede kang lumulok on air and just laugh after that. Oo, kasi you're just a person like them eh. Again, hindi ito yung DJ nyo ako hindi. Di ba? I'm one of you guys. So, walang perfect dito. So, if ever na merong magkamali, mag-adlib ka lang na live kasi to eh. Napansin ko dito sa booth, no? Kasi yung mga, syempre yung mga, nung unang panahon, sa kanyang panahon. Di ba, sir? Sa harap ng DJ, parang glass windows, nandun yung director, nag-cue or whatever. Ngayon, wala nang ganon? Wala na. Basically kasi, except for the AM side, nandun pa yon. Nandun yung either yung PA mo
or yung executive producer mo. But on the Epsom side, kanya-kanyang bahala na sa buhay nila yan. And yung right management believes naman on your talent. Especially on Mr. Rico Paniero. They believe. Kasi abogado naman kasi siya. Saka not only, they Kaya were niyang i-defend, oriented diba? that way. And alam mo na ang negosyo ng ganitong stasyon, ganitong himpilang, capital E, entertainment. Yes. Yan talagang ano. That's the reason why, kung may tao man na sa kabila ng salamin, basically those are executive producers, and most of them are nasa AM side lang. Yun. So siguro ang ating mga kapadayon ay gusto makarinig ng mensahe at inspirasyon mula sa inyo. Best, kung paano yung mga gustong sumunod sa iyong yapak ay marating din kung ano yung narating nyo ngayon dito sa industriya ng radio Broadcasting. Radio broadcasting. Yeah. Broadcasting, oo. Sa mga best natin dyan na gustong tumapak no, sa radio booth, ang gagawin nyo lang is to practice. Again, it's an advantage for you kung kayo engineer, kung kayo ay teacher. Hindi dito basta mass-comm lang, hindi. As long as gusto niyo yung ginagawa nyo, as long as may passion kayo, nagpa-practice kayo, and kasi actually lahat naman nakakapagsalita eh. Everybody can talk no sa mic, pero syempre ang lalabas diyan is kung gaano mo kagusto maging DJ. Kasi ang dami-dami naming OJT, sa daming tao sa labas gusto maging DJ, hindi naman sila nag-audition. Diba? So the first step is to practice, know kung ayun ba talaga yung gusto mo, at kapag nakarinig ka ng hiring, punta ka kaagad, no, mag-submit ka kaagad ng demo o kung ano man yung requirements para makapag-audition, kaagad lakas ng loob. Kasi it's an entertainment industry, so kailangan talaga meron kang kapal ng mukha. Di ba? Kaya pala. Kaya dapat meron kang gwapong mukha at kapal ng mukha. Yes! Same time. So yun mga kapadayon, nakatutuwa na dito sa ating pagbisita sa MBC. Iba't ibang karakter no, ng mga radio station at program ang ating nakita na sana ay nagbigay sa inyo ng aral at inspirasyon. So maraming salamat po sa inyo, Rico Paniero, Sir Edwin, at sa buong MBC family. Sa buong MBC family, sa inyo pong pagpapaunlak na kami ay maging bahagi ng inyong mga ginagawang programa dito sa aming programa sa Padayon. Maraming salamat mga kapadayon sa pagsama ninyo sa isang oras na puno ng aral, saya at inspirasyon. Nako mga partners, no? Napakasaya ng experience natin dito sa Manila Broadcasting Company. Malay mga kapadayon, mga partners, baka in the future, Padayon Partners in MBC na tayo, mga partners. Wow, gusto ko yung partner dahil napakaganda ng kanilang mga radio booth, tulad ng Love Radio booth, dito mismo sa MBC, mga kapadayon. Para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa at NCCA Official. Dito sa programang hatid ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, ugaliin kaming samahan tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programang nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sunog na!